title po ng message natin today is, ayan na, nilagay na po ni Brother Ashley. Gusto ko po kasi sana sabihin, ito pong title ng message natin today. This is a very important experience na pwedeng mangyari sa isang tao or sa isang mananampalataya or hindi ka man mananampalataya. This is a very important experience for you to experience. Do you agree? Amen. Itong title ng message natin na to, A New Beginning with Jesus, I experienced this way back 15 years ago. Nung shinare sa akin ng brother ko, si Jesus. And then I decided na tanggapin ang Panginoon and to experience a new beginning with Him. This new beginning with Jesus, unfortunately, hindi mo ito mabibili kasi sa tindahan eh. Amen? Hindi mo ito mabibili sa drugstore. Hindi mo ito makukuha sa social media. Hindi mo ito makukuha sa manonood ka ng sine, kakapanood mo ng K-drama. Hindi mo makukuha itong new beginning experience na to. Anywhere else, only with Jesus. Do you agree? Kaya, this experience, this new beginning, pag narinig mo yung salitang new beginning, parang narinig mo yung salitang new, anong unang pumapasok sa isip mo? Something fresh, something na hindi mo pa na-discover before, something na hindi mo pa na-experience, something na wala kang clue kung ano yung mangyayari sa iyo, kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay mo when you say something new. Kasi bago nga siya eh. Diba? Pag new, oy wow, ano to? Ano kaya to? May element of may element of surprise pag narinig mo yung salitang new. New beginning is essential or necessary to those people who feel broken over their sin, trapped in addictions you can't escape, overwhelmed by temptation, disappointed, or frustrated by failure. Kapag ang pakiramdam mo, itorete na ang buhay mo, no? Yung pakiramdam mo, yung pamilya mo, broken ka na, you have broken relationship, lubog ka na sa bisyo, failure sa trabaho, sa negosyo, di ba? Yung addiction that you cannot escape. Ito yung kailangan na dapat na mangyari sa buhay mo. New beginning. New beginning with Jesus. And I assure you, hindi mo to kayang gawin ng mag-isa mo. Taas ang kamay dito na kaya mo mag-new beginning nang hindi kasama ang Panginoon. Di ba? I'm sure hindi mo kakayanin. Ang sabi nga ng Lord, di ba? Apart from me, you can do nothing. Kaya don't need to try harder. Kung gusto mong magbago, you need nakasama mo ang Panginoon kung gusto mong ma-experience itong new beginning na to. You need to be made new eh. This morning, you can be made new by Jesus and you don't have to wait. Wag mo nang ipagpabukas. Wag mo nang alam mo yun, yung manyana habit, di ba? Yung procrastination, ang tawag doon. Procrastination. Di ba? Ibig sabihin, wag mo nang
Kung ito na yung binibigay sa'yo ng Lord na oras to experience this new beginning, huwag mo nang ipagpabukas pa, huwag mo nang hintayin pa yung ibang panahon kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Amen. Hindi ko kayo tinatakot pero 'di ba? Sino makakapag-assure sa atin na bukas buhay pa tayo? So the Lord is calling you right now to experience this new beginning with Him. And your transformation can begin today, and it begins with Jesus. And for today's passage na itatakel natin, a story of a man, si Simon, sa book of Luke, chapter 5, 1 to 11, a man named Simon who eventually became Peter. Di ba? Hindi naman talaga Peter ang pangalan niya at first eh. Simon muna siya eh. Why siya naging Peter? Kasi nakikita natin yung journey niya eh, from Simon to Peter. Kasi nagkaroon siya pina-experience sa kanya ng Panginoon yung new beginning. Makikita natin dito kung how the Lord restored him or how the Lord na pina-experience sa kanya yung new beginning. And manonotice natin dito sa story, si Simon is, siya eh, nangisda siya, di ba? Nangisda siya buong gabi. Nung naririnig ko tong story na to before, ang revelation lang sa atin madalas dito ng Panginoon yung pag-catch lang ng maraming isda, di ba? Pero upon studying this verse, may iba pa palang revelation ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa atin, i-share sa atin. And it's all about nga this new beginning. Okay, so basahin natin, Luke chapter 5 verse 1 to 11. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. Next. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. The passage tells the story of exhausted fishermen, empty nets, and an unexpected encounter with Jesus that transforms ordinary lives forever. But it requires openness, sincerity, obedience, and willingness to leave the old life behind. It is a powerful picture of how new beginnings often start where our strength ends. If you notice, from the story, si Simon, together with his friends, si James and si John, namangka sila, nangisda sila, magdamag, pero wala silang huli. Mafe-feel mo dito yung frustration nila eh. Di ba? Ikaw nga naman, na season fisherman ka, namangka ka magdamag, nangisda ka magdamag, wala kang huli,
talagang ano eh, talagang, ay, magdamag kang ng isda, wala kang nahuli. Probably ito si Simon, no? Bago sila umalis nung gabi, bago sila naglayag, sabi dito ng asawa niya, "Oh, Simon, damihan niyo damihan niyo yung pangingisda, galingan niyo pag uwi mo, dala ka maraming pera. Maraming tayong bayarin. Renta, kuryente, tubig. Ay, anak mo, magmamatrikula na." No? Possible, di ba? Tayong mga tatay. Alam niyo yung ibig ko sabihin, no? Kaya naman ito siguro si Simon din, sabi niya kay James and John, "Mga tol, pre, galingan natin mga isda." Bakit? Si Marimon, daming bilin. Daming bayarin, Tapos may pahabol pa, bigyan ko daw siyang pampakilay niya. No? Kaya masisense mo dito yung frustration ni Peter, ay ni Simon. Pagbalik nila ng pangpang, wala silang huli. So, di ba, nakaka-relate kayo dito sa sino nag-abroad dito? Di ba? Ikaw nag-abroad ka, iniwan mo yung pamilya mo, nagpagod ka sa ibang bansa, papadala ka ng pera, tapos pagbalik mo, si kumpare na yung kasama, no? Long quotation. Nagigets nyo, no? Yung frustration ni Simon dito. Ikaw nagpagod ka, maghapon, magtrabaho ka, and still, season fisherman ka, pero wala kang nahuli. Kaya malaman talagang lugmok to si Simon pagbalik niya sa pangpang. And I wonder din na of all the people there, no? Si Jesus, bakit dun siya naupo sa boat ni Simon, no? So Brother Rico, anong implication nga nun? No? Anong revelation nun? It means, one day, si Lord, lalapitan ka talaga niya. Kasi from the story, hindi naman hinanap ni Simon si Jesus eh. Si Jesus ang pumunta sa kanya. At one day, ikaw, hahanapin ka niya. Kahit saan ka magpunta, hahanapin ka ng Panginoon. Amen? Sadly lang, many people, kahit na gusto na nilang magbago, hindi nila alam kung paano gagawin nila eh. Kasi they thought, yung buhay na pinamumuhay nila, akala nila, tama sila. Akala nila, okay sila. Kaya hindi nila alam kung paano nila uumpisahan yung bagong umpisa ng buhay nila. Kasi they thought okay sila eh. Now, paano nga ba? How to start a new beginning? Number 1, allow Jesus to sit on your boat. Doon sa verse 3, di ba? He got into one of the boats. Then, he sat down. Naupo si Lord eh. And allow him to sit on your boat. Parang sino nakakaalala dito ng message last week? Yung sinishare ni Ate Ena, no? Yung si Jacob, nakipag-wrestle siya sa Panginoon. Hindi ako aalis dito hanggat di mo ako binibless. And same with this. Sige, Lord, sakay ka, upo ka. Hindi ako papayag na tatayo ka sa boat ko nang hindi mo ako binibless. Allow him. Allow Jesus to sit on your boat. Ito ngayon ang tanong. What if hindi inalaw naman ni Simon na maupo si Jesus dun sa boat? Doon, kunwari, nakita niya, nakaupo, uy,
Sino ka? May ikaw yung nagtuturo lang, ba't nandiyan ka sa boat ko? Paano kung hindi niya inalaw? Anong mangyayari? Ano kayang possible na nangyari kung hindi inalaw ni Simon si Jesus na maupo dun sa boat? Minsan tayo to eh. Kahit na alam naman natin na gusto tayong tulungan ng Panginoon, nire-reject natin ng Lord eh. Kahit na alam natin na kailangan natin ng tulong niya, still, nire-reject natin ng Lord. Kasi, I believe, pwede naman direct na mangungusap sa iyo ang Panginoon. Pwede nang gagamit ang Lord ng tao para tulungan ka niya. Na maupo siya dun sa boat mo. And yet tayo, ayaw natin eh. Kasi why? Kasi doon tayo sa comfort zone natin, ayaw nating umalis. Nire-reject natin ng Panginoon eh. Amen? Minsan tayo to eh. Do you agree? In my 15 years na bilang Kristiyano po, na-experience ko din tong yung nire-reject ko ang Lord. Alam niyo kasi itong new beginning, hindi lang naman po ito sa mga bagong mananampalataya. Gaya ng sabi ko kanina, this new beginning experience is also applies doon sa mga Kristiyano din po. Lalo na sa mga Kristiyano talaga. Why? Kasi alam niyo po ang kaaway, nagwawala na siya eh. Si Satanas, nagwawala na siya. Kasi alam niya, pabalik na ang Lord eh. Pabalik na si Jesus, kaya nagwawala na si Lord. Kaya tayo mga tao sa simbahan, na tayong nasa loob ng church, tayo yung mas higit niyang inilalayo. Kasi yung mga tao sa labas, ano na siya dyan eh. Kumbaga complacent na siya dyan eh. Tayo yung mga nasa loob ng church, ang mas lalo niyang hinihila pababa para tayo maging ineffective. And I was a victim of this ineffectiveness sa ministry ng Lord na ibinigay niya sa akin. Hindi naman po naging smooth sailing ang journey ko being a Christian. Naging pasaway din po ako. Yung buhay ko, akala ko okay ako. I keep telling myself, okay ako. Pag tinatanong po ako ni Pastor, bro, kamusta ka? Okay lang po. Alam yun, tapos yung pag sinabi mo okay lang po, alis ka na kaagad. Kasi ayaw mo nang matanong pa ulit eh. Kasi alam mo, pag tinanong ka pa ulit, parang makakapagsinungaling ka lang. Kasi hindi ka nga okay eh. You just keep telling sa sarili mo, okay ka, pero hindi ka okay. And yan po, isang bagay po yan na nangyari po sa akin. Hanggang sa nalubog po ako sa maraming hindi magagandang bagay. And to my realization, lugmok na po ako. Nung una, okay lang ako. Nag-church ako eh. Okay lang ako. As a ministry ako, okay lang ako. Nagsiserve naman ako kay Lord eh. Ga-attend nga ako ng prayer gathering. Ga-attend ako ng cell group. Nagde-devotion ako everyday. Nagdadasal naman ako paggising. Bago matulog. Every meal. Lahat. Ginagawa ko. And yet, I keep telling myself okay ako, pero hindi ako okay. Why? Kasi nire-reject ko ang Panginoon. Hindi ko siya inaalaw na maupo sa buhay ko. And again, to my realization, devastated na ang buhay ko dahil sa problema. And even my family, even my own family, wala na. Ministry ko, napabayaan ko. Yung covenant ko sa Panginoon, napabayaan ko. So, I decided
I came to my senses, ay, Lord, di ko kaya. Hindi ko kaya na wala ka. I need a new beginning. Church, trials and problems are inevitable. Kristiyano ka man o hindi. Ang problema, ang trials, inevitable po yan. Ibig sabihin, hindi po natin yan maiiwasan. Darating at darating ang problema sa buhay natin. In 2 Corinthians 4:8, it says, we are pressed on every side by troubles. Talagang kahit saan ka bumaling, kahit saan ka lumingon, kahit saan ka magpunta, you are pressed by troubles, but we are not crushed. Why? Bakit sinulat dyan, but we are not crushed? Kasi may grace ang Lord eh. No? We are perplexed, but not driven to despair. Buti na lang talaga may grace ang Lord. Kasi kung walang grace ang Panginoon sa atin, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Amen. In our life, God will surely knock in our front door. And when that happens, you must open that door for new beginning. Again, let us allow Jesus. Allow Jesus to help you. Allow Jesus to sit in your boat, on your boat. Number 2, how to start a new beginning. Allow Jesus speak over your life. Sabi dyan sa verse 4 and 5, put out into deep water and let down the nets for a catch. But because you say so, I will let down the nets. Trusting and obeying God's word, even when it seems illogical, leading to supernatural blessings. Makikita mo yung church, no? Makikita mo mapapansin nyo, makikita nyo dito yung response ni Simon. Hindi niya binaliwala dun yung sasabihin ng kasama niyang dalawa si James and si John, kasi 'di ba sabi sa kanya ni Lord, sige, you lay down your nets. Siguro sabi dito nung dalawang kasama ni Simon, pre, loko-loko ka ba? Magdamag tayong ng isda Magdamag tayong pumalaot, wala tayong nakuha, tapos ililay down mo yung nets, loko-loko ka rin no? Ano lang yun May mga taong ganyan din minsan sa buhay natin. Pa-church ka na, babasa ka na ng Bible, no? Seasoned fisherman ka, pre. Sabi sa kanya siguro ng dalawa, seasoned fisherman ka na, pre. Wala nga tayong nahuli. Pero, again, yung response dito ni Simon, hindi niya binaliwala yung sinabi sa kanya ng Lord. Sabi dito ni Simon, sige Lord, dahil sabi mo, gagawin ko. Kaya, hinagis niya yung nets niya di ba? Hinagis niya yung nets niya Kaya yung mga isda, nakagano agad yung mga isda sa Ready nang magpa-catch yung mga isda sa kanya. Di ba? Sabi nga ng Bible, it's a net-breaking harvest. So anong ibig sabihin nito? Na allow Jesus to speak in your life. 'Di ba? Yung mga pangako sa atin ng Panginoon, yung mga promises niya na nakasulat sa Biblia, allow Him to speak that to you sa buhay mo.
I-allow mo yung mga kapwa mo mananampalataya to speak over your life. Kaya, totoo talaga yung fellowship to your fellow believer din talaga eh. I believe that kasi sino ba magsasabi sa iyo ng truth? Sino ba mag-i-speak sa iyo ng truth? Kundi kapwa mo rin mananampalataya. And that is one way of allowing Jesus to speak ng word sa buhay mo. Amen? Ang problema din po kasi minsan, pag nakakarinig tayo ng word, naririnig lang natin ng word, hanggang dun lang, hearer lang tayo ng word. Pero, dapat pala, you're not just only a hearer, you believe, and then you obey. Ganito yung ginawa ni Simon eh. Napakinggan niya, and he believed, and then he obeyed. HBO. Yan, para wag niyo pong makalimutan. Sino nanonood dito ng HBO? Ayan, madali na pong tandaan. HBO, hear, believe, and obey. So, ang ganda ng response dito. So, how to start a new beginning? Allow Jesus to speak over your life. At dun sa word na maririnig mo, not just only hear, also believe and obey. Number 3, acknowledge your sinfulness. Dun sa verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." True encounter with Jesus lead to humility and recognizing one's sinfulness or unworthiness is often the first step toward new beginning and transformation. Church, di ba, from nung una, inalaw niya si Jesus na mag-sit doon sa kanyang boat. And then, he allowed Jesus to speak over his life doon sa mga pangako ng Panginoon. And then yung blessing talaga nag-overflow eh, 'di ba? Yung isda ang dami. Pero tingnan mo yung tignan natin kung ano yung naging reaction dito ni Peter, ni Simon. Simon realizes that Jesus is not just a teacher but someone acting or performing with God's power. Bigla siyang namangha. At, alam mo yun, yung hindi lang, kasi nakita niya si Jesus dito una, nagtuturo lang eh. And then, inalaw niyang maupo, then the big catch, nakita niya overflowing yung catch. Kaya sabi niya dito, itong tao na to, hindi ito ordinaryong tao na basta lang na nagtuturo. This man is performing or acting with God's power. Hindi ito yung Jesus na pinaparada, aalis sa umaga, babalik sa gabi. No, kita mo yung naging reaction dito ni Simon na bigla siyang parang tingin ko dito parang bigla siyang napaatras. Tapos nag-confess siya eh. Go away, sabi niya. I am a sinful man. Why? Simon's confession isn't about a specific sin but about his overall condition as a sinner. Tayo po na gustong maka-experience ng new beginning, one of the aspect na kailangan nating gawin is to admit sa harap ng Panginoon that we are a sinful man. Amen. Aminin natin sa Panginoon na, Lord, nagkamali ako talaga eh. Lord, I accept na
hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, I accept, Lord, na lahat ng kasalanan ko, Lord, isinusuko ko sa iyo. Ito yung ito yung naging response dito ni Simon. He feels unfit to be in the presence of someone so holy. No? Kasi doon sa nakita niyang miracle na pinerform ng Lord, it is something siguro na unexpected niya, na hindi niya pa nakikita buong buhay niya. Kaya I believe he realized itong moment na to, ito yung Diyos. Diyos to, itong kaharap ko na to. That's why nag-step back siya, lumuhod, nag-confess, inamin that he is a sinful man. And again, tayo po, the first step na kailangan po nating gawin is to admit that we are a sinful man. Para makapag-umpisa tayo ng bagong umpisa. Amen. Number 4, replace fear with trust. Don't be afraid from now on. You will be fish for people. And then dun sa verse 11, left everything and followed him. Jesus calls people in the midst of their fear and inadequacy and gives them a new beginning. Jesus reassures Simon after the overwhelming miracle. Dito sa tagpo na to, Jesus restored yung tawag dito, yung situation ni Simon, 'di ba? Pinakita ng Lord sa kanya dito, pinakita ng Lord that he is able, he is capable of anything, of everything na kaya kong lahat gawin para sa iyo. Ito nga binigyan kita ng big catch. Jesus restored us or gave us a new beginning, not just to bless us, but also to follow Him so that we could reach out to people who didn't know Him yet. Kasi nung di ba, nag-confess na nag-confess na si Simon that he was a sinful man. Yung pagko-confess niya na yon, it is a preparation doon sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. And from the story, if you will notice, ipinakita ng Lord kay Simon na kaya siyang i-bless. Kayang i-provide ng Lord yung pangangailangan niya. And he confessed, and it is a preparation dahil tatawagin siya ng Panginoon. Pero anong naging response dito ni Simon? He left everything. No? He left everything. So anong implication po sa atin ito? Church, tayo po, pag tinawag po tayo ng Panginoon, ikaw ba kaya mong iwan ng lahat? Yes, ibibless ka naman ng Lord. Kaya nga ang sabi niya, don't be afraid. Huwag kang matakot. Dito pinakita ni Jesus kay Simon, provide niya lahat . Siguro kasi pwedeng isipin kasi dito ni Simon na, pag sumunod ako sa iyo, paano na yung pamilya ko? Pero ang sabi, ano na ng Lord yun . Alam ng Lord na pwedeng yun ang maging thinking ni Simon. Kaya ang sabi ng Lord, don't be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Follow me. And the beauty, dun sa naging response nga ni Simon, iniwan niya yung boat niya, di ba? He is ready to leave his boat, his paddle, the big catch, to follow Jesus. Di ba? Ikaw ba kaya mong
kaya mong iwan yung comfort zone mo to follow Jesus? Tanong mo yung katabi mo, kaya mo ba? Kaya mo bang iwan yung comfort zone mo? Maybe sinasabi dito sa atin ng Panginoon na whatever your situation you are in right now, iwan mo na yan. Nandiyan ka man sa maling relasyon mo na yan, iwan mo na yan. Nandiyan ka man sa maling bisyo mo na yan, iwan mo na yan. Toxic na relationship, iwan mo na yan. Amen? No? Ready ka ba, church? To leave your comfort zone? To follow Him? Di ba lagi nating narinig dito, ano mong bagay ang ipagpalit mo sa Panginoon? Ibabalik niya sa iyo yan 100 times better. Amen? So, sinong willing? Sinong willing na iwan ang comfort zone niya? Sinong willing na iwan yung mga bagay na hindi, not pleasing sa Panginoon? Kanina tinatanong ni Brother Kia kung anong plano mo this 2026. And I believe, yung message po sa atin ng Panginoon today, isama natin to sa plano natin this 2026, a new beginning. Jesus has a greater plans for your life. Amen. Alam niyo po, from the story, from Simon, nakita natin yung joy. Ano lang siguro itong pangyayari na to, siguro walang isang oras na nangyari to or wala pa sigurong 30 minutes na nangyari itong tagpo na to. Pero ang daming revelation sa atin na binigay ang Panginoon. And imagine, yung heart ni Simon, ganun na transform yung heart niya to follow Jesus. Kasi kung sa ordinaryo sigurong mangingisda, makakita ka ng ganung kadaming huli ng isda, tapos tatawagin ka, iwan mo yan. Hello? Bebenta ko pa kaya ito. Kikita pa ako ng marami dito. Pero hindi Ang ginawa dito ni Simon, he left everything and followed Jesus. Church, God is far more concerned with who you are. With who you are becoming than with how flawless you appear before Him. Church, if you remember po yung yung story ni Haggai. Si Haggai po, siya po yung servant ni Sarah na inalaw ni Sarah na makisipin po kay Abraham para magkaanak. Kasi that time, hindi pa po sila magkaanak ni Abraham. Siya po si Haggai. At nagkaanak po sila. Ang pangalan po na naging anak nila si Ishmael, if I'm not mistaken, si Ishmael. Pero from the story, pinaalis si Haggai. Pinaalis na siya. And on her way, maybe on the wilderness or somewhere sa desert, doon siya minute ng Lord Doon siya minute ng Lord. And Lord bless Haggai. At bless din ng Lord yung anak nila si Ishmael. So anong ibig sabihin nito, Brother Rico? Church, kung ikaw man, iniisip mo na hindi ka worthy, you feel unworthy na para i-allow mo si Jesus na paupuin siya sa buhay mo, na paupuin siya sa boat mo, church, you're wrong. Kasi
again, from the story, hindi naman hinanap ni Simon si Jesus eh. Si Jesus ang naupo dun sa boat ni Simon. He will find you. Surely He will find you. And church, in my 15 years po bilang Kristiyano, marami na rin po ako na-witness po dito sa church, that one greatest miracle na na-perform ang Panginoon is a renewed life. Marami po dito niyan sa church na binago ng Panginoon ang buhay nila. People who are angry can be loving. That addicted people can be free. Addicted ka sa mga maling gawa, you can be free. That broken people can be transformed. No? And may I call po yung ating music team. No? Habang nagmi-minister po sa atin ng music team. Very evident po. And kahit kayo po, masasabi po nyo dito sa mga kasama po natin dito sa church na maraming binago talaga ang buhay, maraming binago ang Lord ang buhay. Only because they allow Jesus to sit in their life. No? Kaya, church, si Lord, hindi siya uupo. Hindi siya uupo sa boat mo dahil perfect ka. Hindi mangyayari 'yon. Hindi siya uupo dahil maayos ang buhay mo, dahil okay ka. Hindi siya uupo. Uupo si Lord, uupo si Jesus sa boat mo dahil alam niya handa ka na magbago, dahil alam niya handa ka sa new beginning.